So, Sunday Gospel Reflection kahapon, no? Although Monday na, so better late than never. So, Sunday Gospel Reflection, 5th Sunday of Lent, no? March 17, 2024. Well, kahapon kasi, it's yung araw na graduate ako ng high school. It was the day yesterday, back in 1999, which is a Wednesday, nung time na nag-graduate ako ng high school. Which I never thought na hindi ko magagawa. Well, yun yung sinasabi ng gospel ngayon na kailangan may mga hirap ka na kailangan pagdaanan. Kasi si Lord sinasabi niya, no? At saka doon sa second reading na yung sa Garden of Gethsemane na makaawa siya kung may ibang paraan na lang. Sino ba naman ang gustong mamatay ng sa ganong paraan? As a human being, ayaw mo. And besides, si Lord tao rin naman, di ba? Maliban sa kasalanan. Siya ang Panginoon katulad natin, maliban sa kasalanan. So, yun yung pinapakita ngayon, may mga hirap ka na kailangan pagdaan. At saka hindi, yun din yung pinapasilbi ng gospel ngayon na merong mga Greeks na gusto makakita kay Lord. Pero yun yung sinasabi, gusto nyo lang ba akong makita? So, dapat makita ako sa pamamagitan nyo sa ibang tao. Ibig sabihin, makikita ang Panginoon sa inyo, sa katauhan nyo. Hindi naman bababa si Lord sa langit at sasabihin na makikita nyo na siya. Hindi, makikita si Lord sa persona nyo o sa persona nating lahat. Yun yung sinasabi na kung sino man yung tagasunod ko, nandun ko. Kung nasaan ako, nandun din siya. So kung ano yung ginagawa ni Lord, ginagawa rin ng kanyang mga tagasunod. Kung ano ang teachings ni Lord, yun din dapat ang ginagawa nating mga Kristiyano na kadalasan sumasala o nagmimintis tayo sa mga panahon. Most of the time, kasama na ako dyan. So, kasi minsan may mga paghihirap tayo na self-inflicted kagagawan din natin. But merong mga paghihirap na kailangan mong pagdaanan para maano mo yung ultimate goal. No, may mga process ka na pagdadaanan para nandun ka na sa end of the tunnel o end of the journey. Yun na yung result na hinahanap mo. And, hindi lang yun. Pag nandun ka na sa end of the journey, you have to stay in that journey. At si Lord lang ang nakagawa nun. Kasi, nandun na siya sa taas. So yun, you must always not reach for the top, but stay at the top. And stay a good person. Yun yung sinasabi ng gospel ngayon. Kasi yun yung sinasabi ni Lord na siya na nga yung umako ng hatol para sa tao. Kung tutusin, dapat tayo yun diba? So, yun yung magandang inflection. Kasi kaya ako na isabi yung aking graduation sa high school. Kasi sa dami ng hirap na pinagdaanan ko sa high school, from first year to fourth year, lalo na yung fourth year, ang pinaka-goal lang talaga ng bawat estudyante makagraduate. Makakasama ka dun sa list of graduates. At magmarcha. Yun yung pinaka-end goal mo. So, bago mo marating yun, maghihirap ka muna ng isang katutak. So, yun yung inaano natin sa gospel ngayong araw. So, yun lang po.